Amen, amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. At I hope that everybody is happy that you're in the house of God this morning. Amen. Merry Christmas. Amen. Hindi na po natin kailangan antayin yung 25. Pagpasok ng December, Merry Christmas na agad. Amen. Hindi pa nga December, nagmamano na yung iba sa inyo. Tapos ngayon, ayaw nyo magbatihan ng Merry Christmas. Just turn around, shake hands with one another, ngitian nyo, and then patiin nyo sila ng Merry Christmas. Go ahead. Wala mo nang hingian. Batian mo. Hindi nyo pa binabati ng maayos. Hinihingian nyo na kagad. Sige po, batiin natin ang bawat isa ng Merry Christmas. Kung meron mong pinakamasayang Christmas nung. Kung meron mong pinakamasayang magbabatian ng Merry Christmas, tayo yung mga nakakaalam ng totoong rason ng Christmas. Amen. Sige po, go ahead, go ahead. Yung bating may ngiti. Kasi para mamaya, pag pumunta na tayo sa iba't ibang dimension ng upuan natin, ay mababati natin sila ng maayos. Amen, amen. Alright. So, again, let me ask you once again the question, are you happy this morning? Amen. Masaya po ba tayo na tayo po ay nasa bahay pa ng Panginoon? Amen. Amen, amen. Alright, tayo po ay dadako sa ating pong Sunday School at medyo malamig na ang panahon. Marami siguro sa ating nahirapan gumising ngayon pong umaga po na ito, no? Ang sarap ng tulog natin, mga pagpatak ng alas 6, pambira, malamig na. Minsan 5 o'clock, 5:15 pa lang, yung dilim ay parang alas 7 na. No? Mahaba ang gabi, kaya yung iba masarap ang tulog. At yung iba naman ay ayaw gumising. 'Di ba? Kinakatok na tayo nung magsusundo ang sagot nyo, walang tao. Okay? Pero salamat sa Panginoon na tayo po yung magkasama ngayon po dito sa Bahay Panambahan. Amen. Alright, if you have your Bibles with you, tayo po ngayon ay magsisimula ng ating pong lesson all about the birth of the Lord Jesus Christ. And ano po ba ang meron pagdating sa kapanganakan ni Kristo? No, and the reason, by the way, the reason for this kind of season is none other than merong Kristong ipinanganak. Do you believe that? Amen. No, at yan po ang rason kaya nga sa tawag sa season na ito, by the name of this season, Christmas, nandoon ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Sapagkat siya ang natatanging rason kung bakit merong gantong season, mga kapatid. And that's why we celebrate. It's because of His birth. Kaya ang pinakamaganda na ma-aim po natin sa lesson po natin na ito sa ating pong Sunday School ay kung ano po ang dapat nating makita pagdating po sa season po na ito. Okay, so if you have your Bibles with you, let's proceed in the book of Matthew. A very familiar passage sa book ng Matthew na ating pong babasahin. Kung gusto nyo pong magkaroon ng knowledge about the account of the Lord Jesus Christ or the birth of the Lord Jesus Christ, napakaganda na makita po yan sa Matthew and Luke. No? And isa po yan sa mga magandang mga titingnang passage from the Bible na patungkol po sa birth ng Panginoong Kristo. Okay, in the book of Matthew chapter number 1. Matthew chapter number 1. Hindi po mahirap hanapin yan kung kabisado niyo po ang Bible. Pagkatapos po ng book of Malachi, 400 silent years muna, and then the New Testament. Okay, Matthew chapter number 1. Sisimulan po natin sa pagbabasa in verse number 18. Matthew chapter number 1, verse number 18. Kung sa mga may Bibles, ay buksan niyo po ang inyo pong mga Biblia. At para naman po sa mga walang Biblia at medyo malinaw na ang mata, ay ang ating pong simbahan ay nagbibigay or nagpo-post po sa screen ng talata so that it can be a blessing to those people. But primarily, the verses that you are seeing on the screen is for those people na nasa virtual crowd. At yan lamang po ay syempre magandang tulong na rin para sa mga hindi na kayang basahin yung mga maliliit na letra sa Biblia.
Okay, but if you have your Bibles, you open your Bibles. Are you there? Amen. Amen. Now, sabi po dito ng Bible in the book of Matthew, chapter number 1, verse number 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Okay? Tandaan niyo po yan, part po na yan, sapagkat babalikan po natin yan mamaya. Verse number 19. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Verse number 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Okay, verse number 21. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Okay, napakagandang talata po ang ating pong mga nabasa ngayong pong umaga po na ito. Tayo po ay manalangin. Let us close our eyes and let us bow our heads. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na kami po ay dinala po ninyo sa inyo pong bahay panambahan. Salamat po, Diyos, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan na inyong ibinigay po sa amin. Thou knowest our physical conditions, O God. At ngayon pong umaga, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po ay ginising po ninyo at dinala niyo po, Panginoon, dito sa inyo pong tahanan. Kaya, Panginoon, since na kami po ay nandito, tulungan niyo po kami to accomplish the purpose of why we are here in your church this morning, O God. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at bukas na kaisipan so that whatever message na mahahayag, Panginoon, dito po sa inyong pulpito, ay ito po ay magsisilbing aral po sa amin at magagamit po namin ito, Panginoon, para po sa aming ikalalago bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. And once again, good morning po sa lahat. Sa lahat po ng ating mga viewers online ay magandang umaga po sa inyo. At ako po ay naniniwala na ang bawat isa ay handang makinig na ng salita po ng Diyos ngayong pong umaga po na ito. Amen? Amen. Para po sa mga kapatiran po namin na pumapasok pa lamang, ay sunod lamang po kayo sa usher. At dadalhin po nila kayo sa upuan na kung saan kayo po ay makakapakinig ng maayos. At pag yung gusto talaga ninyong magkaroon ng full attention, ay maibibigay po yan ng mga ushers. Kaya sunod lamang po kayo, no? At kung may kasama kayo na nauna na dito sa loob, sabihin nyo lang na maayos sa kanila at titingnan nila ang sitwasyon kung pwede pa ninyo silang makasama sa upuan. No po? Kaya yan ang pinakamaganda. No? Huwag tayong makipagtalo sa mga ushers kasi sila yung mga tutulong sa atin para maabot natin ang ating pangangailangan kapag tayo na simbahan. Amen? Amen. Are you ready for Sunday school? Amen. Amen. Gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, ngayon po ay narito na tayo sa isang panahon na kung saan they have their own kinds of reason on how they will celebrate this season. And salamat na lang sa Panginoon na meron pong salita ng Diyos na siyang nagpapaalala po sa atin ng tuluyan kung paano po natin titingnan ang ganitong klaseng panahon. Sapagkat, alam niyo po ba mga kapatid, katulad na nabanggit ko po sa inyo kanina, that's why there is the name of Christ in this season. Diba? Pag sinabi natin Christmas, hindi mo maipagkakaila na nandoon ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. There is Christ in the word Christmas. Bakit po? It's just because of one reason. He is the reason of this season. Siya ang rason kung bakit merong gantong panahon. The reason why we celebrate, it's not just because of the gifts, it's not just because of the tradition that was being set by this season, no? Alam natin na kapag Disyembre, yan ang inaabangan ng bawat isa, mano dito, mano doon, kahit hindi mo kaano-ano, tito ang tawag mo.
Kahit hindi pa kayo nagkikita, ninong ang tawag mo. Malayo pa lang, sumisigaw ka na, Nong! Merry Christmas! First week pa lang ng January. Ang tawag mo doon ay investment. Di ba? Sa mga matagal nag-bless kayo, nasa na si, wala na, nagtago na tuloy si attorney. Kasi bless kayo ng bless eh. Di ba? Mga nag-bless simula pa nung January. Ngayon, sabi nyo, eto na, panahon na ng tag-ani. Eto na yung talagang sa sobrang tagal nang hindi nyo kinakausap yung inyong mga kamag-anak, all of the sudden, pagpatak ng December 1, may chat ka kagad, good morning, Ninang. Good morning, Ninong, kamusta ka? Ang ganda-ganda mo. Hindi pa kayo nagkikita nun? Di ba? Bakit? It's because of the tradition na nakasanayan natin ganon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kung meron mong pinakamagandang alalahanin, sa gantong klaseng panahon, it's not just those things that you are doing to make you happy and to make you smile. Kung meron mang pinakamagandang alalahanin sa panahon po na ganito ay yung rason ng panahon na ito. And that is the reason why we celebrate. It's because there is one person na ipinanganak para sa iyo at para sa akin. And that is in the person of our very own Lord Jesus Christ. That is the reason why we celebrate. It's because of His birth. Kaya nga po, dito sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, alam niyo po sa Bible school natin, sa PSS, no? Pasensya na po, no? Mamaya sasabihin ko to ulit sa announcement, pero dahil mababanggit ko yung subject na life of Christ na walang prerequisite, pasensya na po, sarado na po ang enrollment ng STC. Yan, no? Kaya sa mga nagbabalak, sayang. Di ba? So sa ating pong college, meron pong merong subject na pangalan ay Life of Christ. Ang teacher po dyan ay si Dr. Conrad Ray Tungol. Wala po pala siya. Si Sir Conrad po ang teacher po dyan sa Life of Christ, no po? At dyan pinag-aaralan mga kapatid. And alam niyo po, isa sa mga pinaka-highlight ng Life of Christ ay yung birth of the Lord Jesus Christ. Kasi alam niyo po, walang maniniwala sa birth ng Panginoong Jesucristo, sa totoo lang. Sinong magsasabing merong mabubuntis na wala namang, alam natin yan. Di ba? Kaya nga dito sa ating talatang binasa, mismong si Joseph nagbalak itago si Mary. Bakit? Kasi ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang masira ang reputation. Pero alam niyo po ba, dito po sa ating Sunday school lesson, there are two things na napakahalagang makita po natin in order for us to really appreciate the birth of the Lord Jesus Christ. Kung bakit napakaganda ng approach ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kung bakit may mga questions na nag-a-arise, but all of the sudden, those questions are being answered by just reading the text na ating pong binasa. Two things, mga kapatid, mabilis lang tayo ngayong ating Sunday school. Dalawang bagay lang po ang makikita natin sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Unang-una is the intervention. Number one is the intervention. Number two is the purpose. Yang dalawang bagay, mga kapatid, that highlights the birth of the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga minsan kung iisipin natin, parang hindi ka panipaniwala na yung biglang magkaroon ng anak ang hindi pa naman nagsasama. Maraming kumokopya po niyan ngayon, pero talagang nagtataka rin sila. Di ba? Pero mga kapatid, dito maliwanag na sinabi po ng Biblia, at ang unang-unang approach, mga kapatid, is in the phrase na ating unang pag-aaralan, the intervention. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo that Jesus' birth was not a random event. Okay, ulitin ko po. The birth of the Lord Jesus Christ is not a random event, but a deliberate and miraculous invention by God.
It is a miraculous intervention. I'm sorry for the word, not invention, but intervention. Ito po ay miraculous intervention of by God to enter human history and enact His plan for humanity's redemption. Sa madalit sabi po mga kapatid, ang kapanganakan po ng Panginoong Jesucristo ay hindi po ordinaryong event na just like what is happening on Christmas season. Ngayong Christmas season, nakagawian na natin na ganito ang mangyayari, eto ang mangyayari, ganyan ang mangyayari, may regalo dito, may regalo dyan. Nakasanayan na natin yan. Pero ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, which happened to be the reason of this season, is not just a random event, but it is a deliberate, miraculous intervention by God to enter human history. Now, the first manifestation of God to men, okay? The first manifestation of God to men is the creation. Tandaan niyo po itong, kasi there are two things kung paano po ipinakita ng Diyos ang kanya pong sarili. Paano niyang i-declare ang kanyang sarili sa tao. Unang-una is the creation. That is the first manifestation of God to men, to men. Kaya nga sabi nga po from the very first book of the Bible, which is Genesis, there is that phrase, in the beginning, God. Although that verse, makikita nyo po, ay walang comma, walang colon, walang semicolon, tuloy-tuloy po yan. In the beginning, God created the heaven and the earth. But the first words of those, of that particular verse, Genesis 1, verse number 1, the phrase, in the beginning, God, is a direct and powerful statement na sinasabi ng Diyos sa pasimula, ako. In the beginning, I am. Ako ang pasimula ng lahat. Yaan ang unang palatandaan na meron Diyos. Kaya nga kapag nabasa natin yan, alam natin na merong Diyos. Kapag nabasa natin yung unang talata sa Biblia na in the beginning, God, alam natin na pasimula pa lang ay meron Diyos. Kaya nga through His creation, makikita po natin na inireveal niya ang kanyang sarili sa tao. That is His first manifestation to man. Now the second time na minanifest niya po, na pinakita niya ang kanyang sarili, is through the intervention sa birth ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba mga kapatid, napakahalaga ang intervention ng Diyos sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Because without the intervention of God, kapatid, wala tayong pag-uusapang the birth of the Lord Jesus Christ. Bakit po? Sapagkat maaapektuhan ang lahat ng kanyang pinaplano sa atin. Unang-una, maaapektuhan ang kanyang plano. Kapag naapektuhan ang kanyang plano, maaapektuhan ang kanyang purpose. At hindi mangyayari ang kanyang purpose. Bakit? Apektado na ang plano niya eh. Pero bakit hindi po naapektuhan ang plano at nangyari ang purpose? It's because of His intervention to the birth of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po dito sa ating pong talatang binasa, makikita po natin dito mga kapatid, na ang sabi po ng Biblia, in verse number 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when His mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. And then naulit po yan in verse number 20, na habang nagpaplano si Joseph na itago na si Mary sapagkat maaapektuhan ang kanyang reputation eh. Madudungisan, sabi nga po dyan in verse number 19, then Joseph, her husband, being a just man, a righteous man, a person that is obeying the law, sumusunod sa commandment ng Diyos, sumusunod sa batas ni Moses, alam niya yung law. Alam niya na hindi pwedeng magsama hanggat hindi pa kasal. Alam niya na ganito yung batas, alam niya na ganyan ang batas. Kaya nga siya natawag na just man. It's because of his obedience to the law.
Now, ayaw niyang madungisan yon. Kaya nung nalaman niya na si Mary ay nagdadalang tao, natakot siya. At ang sabi niya, itatago ko na lang si Mary. Pero habang iniisip niya yan, here comes verse number 20 na ang sabi dyan, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord. Again, notice the intervention. First, Mary was conceived by the what? Holy Ghost. Second one, nung may pinaplano ng iba si Joseph, again, that is the human thinking na. Involved na ang galaw ng tao, involved na ang kaisipan ng tao. Then therefore, if God planned for, if God has something planned for us, hindi dapat maaapektuhan ng tao yan. Dapat wala dyan yung, wala ba sa picture, dapat wala sa picture yung tao. Bakit po? Ano ito picture ng Diyos yan Kumbaga, gawain ng Diyos dyan. Pag yan ay gawain ng Diyos, hindi mo pwedeng pasukan ng gawain ng tao yan. Pag yan ay gawain ng Diyos at galaw ng Diyos, hindi mo pwedeng pasukan ng kaisipan ng tao. Kaya nga nung sinubukan ni Joseph, napasukan ng kanyang kaisipan, pumasok agad ang intervention muli ng Diyos by the nature of the angel of the Lord. Nasabi kay Joseph, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. You see the intervention, mga kapatid? Now, dyan po, kaya nga sabi ko nga po sa inyo kanina, the very birth of the Lord Jesus Christ is not a random event. Hindi yan yung parang naisipan lang na mangyari. Hindi po yan ganon. But it is a deliberate and miraculous intervention of God para makapasok muli sa human history. Alam niyo po kung bakit makapasok muli? Kaya nga sabi ko nga po dito, and enact, at muli niyang maisagawa ang kanya pong plano for humanity's redemption. You see, alam niyo po kung bakit? Because tinanggal ng tao ang Diyos sa picture. Remember, that's why God repented that He created man. Naalala niyo po sa account ni Noah? Sa storya ni Noah, na grabe na ang kasamaan, lumaganap na ang kasamaan because of the evil that is continuously drawing in the life of the people. Kaya nga, wala ka ng Diyos, wala ka ng kabutihan na makikita. So kaya nga, ito muli yung pamamaraan ng Diyos. Kaya nga sinira niya yung kanyang nilikha, pero muli siyang nagpakilala sa tao in this time through the intervention of the birth of His Son. Kaya nga dito pa lamang, mga kapatid, makikita po natin that the purpose of God's intervention is this. The very core purpose was salvation. The very core purpose of God's intervention is salvation. Tandaan po natin, balik tayo sa account ni Noah, sa storya ni Noah. Burado na dapat ang tao Naalala niyo po? Burado na dapat ang tao sa picture ng mundo na ito. But Noah found, what's the word if you're familiar with it? Grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Kaya nga nandoon pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha. Kaya nga sabi ko po sa inyo dito kanina, it is the miraculous intervention of God to enter human history and enact His plan for humanity's, not creation this time, but humanity's redemption. Naalala niyo po yung preaching ni Sir Conrad last Wednesday? What is redemption? To buy back. Yung muli kang makuha. At yan po, mga kapatid, ang pinaka-core purpose kung bakit nag-intervene ang Diyos sa kapanganakan ng kanyang anak. Because if God didn't intervene on the birth of the Lord Jesus Christ, kapatid,
anong silbi ng isang tao, ng isang makasalanan, o ng isang bunga ng isang makasalanan na tao para muling ma-redeem ang makasalanang tao? It doesn't make sense. Kaya nga 'di ba, pag tayo po ay nagbabahagi ng ating kaligtasan, pag tayo po ay nagbabahagi ng kaligtasan, ipinapaunawa natin sa tao na ang tanging kabayaran lang kung gusto natin bayaran ang ating kasalanan ay walang iba kundi ang kamatayan at walang hanggang kaparusahan sa lugar ng impyerno. Bakit? Kapag nagbayad ka ng kasalanan mo, simple lang, doon ka pupunta sa lugar ng kasalanan. Makasalanan ka eh. Pero in order for you to not to go to the place of torment, to the place of sin, you need to accept what Jesus did on the cross. Now, bakit may ganun na po tayong pamamaraan, mga kapatid? It's because going back to the birth of the Lord Jesus Christ, God intervened. Para hindi madungisan ng tao. Para hindi mabahira ng dugo ng tao. Sir, galing sa tao yun eh. Bakit hindi siya nadungisan ng dugo ng tao? Kung gusto nyo ng detailed na sagot po dyan, next year na lamang po, next school year, enroll at Philippine School of Scriptures. But generally speaking, it's because of the intervention of God the Father. Kaya nga ipinakita dyan sa talata na ating binasa na sinabi dyan kay Joseph at sinabi kay Mary that the son that you are bearing, that you are conceiving, is not of yours, but it is from the Holy Ghost. You are conceived with the Holy Ghost. Nung natakot si Joseph, pinasok niya ang kanyang kaisipan, itatago niya, makakapasok ang intervention ng tao, hindi hinayaan ng Diyos, nag-intervene muli, kinausap si Joseph in a dream ng angel ng Diyos at muling pinaalala sa kanya, Joseph, your wife Mary was conceived by the Holy Ghost. Then therefore fear not. Kaya nga makikita nyo po, nandoon ang intervention ng Diyos Ama sa kapanganakan ng kanyang anak, it's because of the very purpose or the very core purpose ng birth ng Panginoong Kristo, and that is humanity's redemption. Yung salvation, para saan po? Para ma-fulfill ang plano ng Diyos to send a Savior to redeem humanity from sin. That is the very purpose. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, lagi natin pinag-uusapan yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. Pag tiningnan natin, sobrang imposible, sobrang kakaiba. Sabi ko nga po ang maganda po dyan, ang maganda po dyan ngayon, si Sir Conrad yung nagtuturo, medyo may alam medikal at talagang makikita mo talaga at ipapaintindi niya sa'yo na ito ay trabaho ng Diyos at hindi trabaho ng tao. Kumbaga sa birth pa lang ng Panginoong Kristo, mga kapatid, ipinakita na ng Diyos sa pag-intervene niya na walang pwedeng makagalaw sa plano ko para sa tao. Kaya nga dun pa lang sa unang attempt, kaya no wonder, even Herod the king, sinubukan niyang pumasok sa eksena, sali-sali din no? Sinubukan niyang pumasok sa eksena na kunyari ay magpupuri pa siya, pero gusto niya palang ipapatay, di ba? Hindi rin siya nagtagumpay. Bakit po? Kasi sa una pa lang, si Joseph pa lang, natatayong tatay ng Panginoong Kristo sa kanyang pagkatawang tao dito sa lupa, ay hindi na umubra Bakit? Dahil sa umpisa pa lang, ipinakita na ng Diyos, the son that Mary is conceiving is from the Holy Ghost. Walang kinalaman ng tao. Bakit po? Again, the very purpose of the intervention is to fulfill the plan of God, to send a Savior to redeem humanity from their sin. Kaya nga ngayon, mga kapatid, nag-i-enjoy na tayo. The reason why you and I are enjoying this season, it's because of this. But try to imagine, if God didn't intervene sa kapanganakan ng kanyang anak, may Christmas season kaya? Excited ka kaya sa mga matatanggap mong regalo? Excited ka kaya sa panahon na ito? Hindi. Bakit? Hindi mo may enjoy ito. Bakit? Alam mong magiging walang kwenta ang lahat Ngayon nga akalain nyo,
mas gusto na nilang bumati ng happy holidays. Minsan sa ibang bansa, lalo na po sa Amerika, kapag nakita mo yung ibang Christmas card, ang nakalagay, imbes na Christmas, Xmas. Oh. They are trying to put the very reason of this season. But ang hindi po nakikita ng maraming tao, the reason why we are enjoying this, it's because from the very beginning, God intervened. Alam niyo po, kung merong masayang nagsi-celebrate ng Kapaskuhan, tayo yun bilang isang Kristiyano. Bakit? Alam natin na kung bakit ngayon, basically speaking, we celebrate Christmas during December. Basically speaking yan, mga kapatid, nakasanayan na natin yan na sinicelebrate natin ang Kapaskuhan sa araw ng December. Pero alam po natin, deep within ourselves, alam natin na araw-araw sa ating buhay ay Pasko. Because for us, Christmas is not just about the month of December, but it is about the intervention of God through the birth of His Son, Jesus Christ. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo ngayon, ligtas ka, ligtas ako. Bakit? Because God intervened. Alam niya kasi pag nagkaroon ng parte ang tao, kapatid, madudungisan ng Panginoong Kristo. Kapag nadungisan ng Panginoong Kristo, how can He pay the penalty of your sin kung siya rin ay makasalanan? Di po ba? Amen? Pero kung bakit niya po nagawa na bayaran ang dapat nating bayaran, it's because walang nangialam na tao. Walang nag-touch na tao. Wala kang makikitang touch ng tao sa kanyang kapanganakan. It's because of the intervention of God so that the purpose and the plan of God for us will be fulfilled. Yan ang kagandahan, mga kapatid, sa intervention ng Diyos. Lastly, the purpose of the birth. Sabi ko nga po sa inyo, ang una nating makikita dyan is the intervention. Secondly is the purpose. The purpose of the birth. Brethren, the very purpose of the birth also of the Lord Jesus Christ, the very purpose of the birth of the Lord Jesus Christ is for us to see yung sovereignty ng Diyos. The birth of the Lord Jesus Christ demonstrate His sovereignty, power, and love. And I'm talking about God the Father. Now, alam niyo po ba, mga kapatid, that through the birth of the Lord Jesus Christ, ipinapakita po sa atin ang imahe ng Diyos Ama. Okay? Now, turn with me your Bibles in the book of Colossians. Buksan po natin ang ating Biblia. Colossians Colossians chapter number 1 in verse number 15. Simulan po natin in verse number 14. Or akyat ulit tayo, verse number 13, para mas makuha po natin. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even forgiveness of sin, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Makikita po natin dito na sinasabi po dito that the image, who is the image of the invisible God, is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga sa kapanganakan po ng Panginoong Kristo, makikita po natin na ang manifestation niyan is not just a reflection, it's not just a copy, but instead it is the perfect reflection of God Himself. Kaya nga, through the birth of His Son, makikita po natin na nadidemonstrate po dyan ang sovereignty ng Diyos, power ng Diyos, at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga in John chapter number 3, verse number 16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
Na ang sabi nga po doon, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga, ang mismong Panginoong Kristo rin ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Kasi kung gusto mong makita ang Diyos Ama, dadaan ka sa akin. Kung gusto mong makilala ang Diyos Ama, dadaan ka sa akin. That is from Jesus Christ. Bakit po? Because through His birth, makikita po natin ang perfect reflection ng Diyos Ama. Kaya nga, di ba, sabi nga po sa ibang account na mababasa po natin patungkol sa Panginoong Kristo, ang sabi niya, kung talagang sinasabi mong mahal mo ang Ama, dapat sumusunod ka sa akin. Bakit? Because that is the reason why the Lord Jesus Christ is here on earth. He is doing His what? Father's business. Ginagawa niya ang gawain ng Diyos. Ginagawa niya ginagampanan niya ang trabaho na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Kaya nga, He is not just a copycat na sinasabi ng ibang sekta ng relihiyon. Kaya nga, may mga religion na naniniwala na si Jesus Christ ay hindi Diyos, kundi Siya ay tao. Siya nga ay nagkatawang tao. Kaya nga, hindi Siya pwedeng maging Diyos. Yan ang sinasabi nila. Pero makikita po natin that through His birth pa lang, sa kapanganakan pa lang ng Panginoong Kristo, you can see the perfect reflection of God the Father. Kaya nga po, He is not just a copy, but an exact representation perfectly showing God's power, wisdom, and goodness. Kaya nga po makikita nyo, ang ministry ng Panginoong Kristo ay nagpamalas ng mga bagay that is beyond human expectation. That is also beyond human comprehension. Akalain nyo mga kapatid, bumubuhay ng patay. Sinong makakagawa nun? Ang mga doctors po ay meron lamang po yan silang tinitingnan na sitwasyon na hanggat kaya nilang i-revive nila ang tao. Pero kapag alam na nilang wala na talaga, they will call it. Tatapusin na nila yan. Lahat, they will cease from what they are doing to revive that person. Bakit po? Dahil alam nila hanggang doon lang sila. And for some, alam natin na merong hindi na mga bagay na maaarok ng ating kaisipan. Pero dito mga kapatid, kung bakit nakikita nyo po, pinakadelikadong sakit noon is the leprosy. Pag ikaw ay may sakit na ganyan, talagang ipupush kanila away from the city, not just only from your house, but outside the city. You will be living outside the gate. You are cursed pag may ganyan kang sakit. Pero tinan nyo po, yan yung mga pinapagaling ng Panginoon. Pilay, pinapalakad. Bulag, pinapakita. Bumubuhay ng patay. Bakit po yan? Because that is the manifestation of God's power in the person of His Son, Jesus Christ. And not just only that, wisdom. Kaya nga po, nagtuturo ang ating Panginoong Kristo. At His young age, saan siya nakita ng kanyang ama at ina? Sa templo. Sino yung tinuturuan niya? Mga Pharisees. Sino yung mga tinuturuan niya? Mga rabbis, mga teachers of the law. Yan ang tinuturuan niya. Doon siya nakita in the synagogue. Akalain niyo po yan, at his very young age nagtuturo. How's that? Paano nangyari po yan? It's because it demonstrates also God's wisdom. Kaya nga makikita niyo, lastly, it's not just only power, it's not just only wisdom, but also goodness. Kaya nga kita niyo po, yung nagkukutsa sa kanya, minamahal niya pa. Yung nagpako sa kanya, yung mga nagparusa sa kanya, yung mga dumura sa kanya, yung mga nangutsa sa kanya, hindi niya sinabihan ng masama. Yung mismong humuli sa kanya in the Garden of Gethsemane, yung tinabasan ni Pedro ng tenga, anong ginawa ng Panginoon? Pinagaling niya pa.
Di ba? Makikita nyo po lahat ng gumawa sa kanya ng masama, hindi niya sinuklian ng masama. Instead, isa yan sa kanyang mga katuruan na mahalin mo ang iyong, sabihin nyo naman po, mahalin nyo ang inyong, hey, parang totoo din. Christmas naman eh, sige na. Di ba? Isa pa yan sa katuruan. Love your neighbor as thyself. Pambihira. Yan ang pinakaayaw natin sa lahat. Di ba? Bakit kaaway mo mismo yung kapitbahay mo eh? Oh. Di ba? Yan ang command ng Diyos sa atin. Eh, pambihira, kung magbabasa ka pa ng Proverbs, anong sabi sa Proverbs? If thine enemy be hungry, give him bread to eat. Yung may amag, pwede na yun. Di ba? Yung expired na ng 2 days, ng 7 days, basta nakalagay sa rep. Ano lang yan, air fryer, pwede na yan. Lagyan mo ng margarine. Merry Christmas. Di ba? Pag may nakita, ano tong itim? Raisin bread yan. Di ba? Eh, ganyan, isa pa yan sa mga katuruan niya. It's because it demonstrate what? God's goodness through His Son. Kasi alam ng Diyos, Ama, tinan niyo po kung gaano kadakila at gaano natin hindi kayang maarok ang kaisipan ng Diyos. Kasi alam niya na ang kanyang anak ay nagkatawang tao. Therefore, kung tao sa tao ang pag-uusapan, hindi natin siya papaniwalaan. In fact, that is the reason why they crucify Christ. It's because ang una nilang bintang sa Panginoong Kristo, blasphemy. Nagpapakilala siyang King of the Jews eh. Nakikilala siyang King of the Jews at nakikilala siyang siya yung Messiah. O, kaya anong sabi sa kanya? Nagtuturo ka ng mga katuruan na wala dito at hindi angkop sa law ni Moses. Hindi angkop dito sa mga katuruan na ito. Kaya nga siya pa yung nakasuhan ng blasphemous na sa man yung Diyos mismo. Di ba? That is the very reason why they crucify Him. Kasi kung tao sa taong pag-uusapan, hindi siya papaniwalaan. But because of those things, na habang siya ay nandito po sa lupa, and just from the very beginning of His birth, nandiyan na ang intervention ng Diyos at imahe ng Diyos Ama, kaya po ngayon nagsasama-sama tayo. That is the reason why you and I are here together. It's because of the intervention and the purpose of the birth of the Lord Jesus Christ. You want to enjoy this season? Amen. Gusto niyo po ma-enjoy ang Christmas season na ito? Huwag lang natin i-enjoy yung breeze ng hangin. Huwag lang natin i-enjoy yung lamig. Dati, gusto mo magka-number 6 na yung electric fan mo sa sobrang init. Ngayon, number 1 lang. Bakit? Malamig na yung panahon eh. Hindi lang po yan tinatawag, wag lang natin i-enjoy yung tinatawag na Christmas breeze. Wag lang natin i-enjoy yung December na pangalan. Kundi let's enjoy this season by knowing the intervention and the purpose of this season para sa atin. Para sa atin, hindi para sa iba. Huwag mo muna isipin yung iba, kundi isipin mo muna yung sarili mo. Mas may enjoy mo. Akalain mo mga kapatid, hindi ka man makapunta sa mga lugar na sinasabi nilang magandang puntahan, hindi ka man makatanggap ng ganitong klaseng regalo, still, that is not the very main message of this season. That's why we are enjoying this season. The reason why we are enjoying this season, it's because of the intervention of God and the purpose of God through the birth of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sa kapanganakan pa lang ni Jesus Christ, mga kapatid, sa kapanganakan pa lang ng Panginoong Kristo, alam na natin na merong Diyos na sumasa atin. Amen? Na yan ang pinakamaganda, mga kapatid, na malaman natin sa pasimula pa lang. Sa pasimula pa lang ng buwan na ito, yan kaagad ang itanim natin sa ating isipan. Para all throughout this month, hindi ka mapupunta sa compromising stage how this world celebrate this season, kundi ang lagi mong iisipin, the reason kung bakit ako masaya, it's because of the intervention and the purpose of the Christmas season. Merry Christmas po sa ating lahat. Amen? Amen. Tumayo po tayo lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos po naming Sunday School. Thank you, O God, for once again reminding us what's the very main message of this season. Salamat po sa katuruan ng iyong salita
at sa liwanag po ng inyong salita, O Diyos. Salamat dahil kung hindi po dahil dito, ay maaring kami po ay bulag sa pinakamensahe ng season po na ito. Pero salamat Panginoon na kami po ay pinahintulutan po ninyo na pumarito sa inyo pong bahay panambahan at muling maliwanagan, O Diyos, ng inyo pong salita. And thank you for your intervention through the birth of your Son, Jesus Christ. Salamat sa inyo pong pag-intervene upang hindi mawala ang pinaka-purpose, Panginoon. And that is for us na malaman po namin na kahit anong mangyari, you, as our God, you will be there always for us. Salamat po na ibinigay niyo po ang inyong pong bugtong na anak. Continue to bless the whole service, bless our singing, make us excited all throughout the service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Did you learn something from our Sunday school? Amen. Amen. Let's sing songs at sigla-siglaan po natin ang ating pong pag-awit. Page 199, our songbook, Ring Them In. Page 199, Ring Them In.